Narito ang mga maiinit na balita. Lalaking ng hostage ng bata, arestado ng Pasig PNP. Dalawang lalaki arestado sa isinagawang drug bypass operation. Wanted sa kasong rape, timbog matapos ang higit isang buwan na pagtatago. Suspect sa panggagahasa sa menor de edad, arestado. 272,000 halaga ng shabu, kasabat. Drug suspect, arestado. 3 drug suspect, timbog sa bypass operation ng Marikina PNP. 238,000 halaga ng shabu, nakumpiska. Lalaking wanted sa kasong rape, arestado sa bisa ng waran. Unity Walk at signing of Peace Covenant para sa mapayapang barangay at sangguniang kabataan election 2023 isinagawa ng Mandaluyong PNP. Magandang araw mga kababayan! Narito ang mga nagbabagong balita na naglalaman ng mga naganap na aktibidad at pangyayari sa loob ng isang linggo sa Eastern Police District. Upang ihatid ang mga kaganapan sa distritong Pampulisya sa Silangan, Patrolwoman Jenny May Dolor, ibalita mo. Sugat sa liig ang natamo ng 5 taong gulang na batang ito na biktima ng hostage taking sa Pasig. Ayon sa report, humantong sa eksenang pangho-hostage ang suspect na si alias Luigi dahil umano na siya'y pinagbintangang magnanakaw sa kanilang lugar. Dahil dito, pinaghahabol siya ng mga tao at kalaunay pinasok na ng suspect ang isang bahay at doon na hostage ang bata. Agad nirespondihan ng Pasig City Police Station SWAT team ang naturang insidente. Matapos matanggap ang report, tiniyak ng kapulisan ang kaligtasan ng bata at sa ilang minutong maayos na pakikipagnegosasyon ng mga pulis sa suspect. Nakumbinsi din itong sumuko. Nang mabawi ang bata, agad nilang binigyan ng paunang lunas ang sugat na natamo ng bata. Nakumpiska ng mga pulis ang kutsilyo na gamit ng suspect sa krimen. Sa kasalukuyan, nasa kustodiya na ng Pasig PNP ang suspect para sa kaukulang disposisyon at proseso ng kanyang kaso. Samantala, nasa maayos na kalagayan na ang bata at nasa pangangalaga na siya ng kanyang pamilya. Paglabag sa RA 7610 o Anti-Child Abuse Law at illegal possession of bladed weapon, kaugnay sa Omnibus Election Code ang isinampang kaso laban sa suspect. Alas 12 ng madaling araw nito lamang linggo, timbog sa ikinasang bypass operation ng Pasig PNP ang 2 drug suspect na siyang tinuturing na rank number 5 at rank number 9 regional top priority target high value individual. Ang mga suspect kinilalang sina alias Tasio, 30 anyos at alias Jonathan, 25 anyos. Pagkasa ng operasyon sa halagang 7,200 pesos. Kumagat sa pain ng nagsilbing pusher buyer ang mga suspect at nakuhaan sila ng isang sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na naging hudyat sa kanilang agarang pagkaaresto. Sa kabuuan, tinatayang mahigit kumulang 10 grams ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 68,000 pesos ang nakumpiska ng mga otoridad mula sa 2 drug suspect. Naharap sa kasong paglabag sa Section 5 and 11 ng RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act ang mga suspect. Sa kasalukuyan, nasa kustodiya na ng Pasig PNP ang 2 suspect para sa kaukulang disposisyon at proseso ng kanilang kaso. Sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ni Honorable Edwin Valdez ng RTC Branch 7, Marikina City, nadakip ng mga tauhan ng Marikina PNP, katuwang ang 2nd MFC RMFB and CRPO, ang lalaking ito sa kahabaan ng Tangile Street, Barangay Fortune, Marikina City. Tinuturing na top 4 station level and top 8 district level most wanted person itong akusado na kinilalang si alias Mon. Wanted ang 34 anyos na lalaki dahil sa kasong rape. Agosto taong kasalukuyan, inilabas ng korte ang kanyang warrant of arrest at matapos ang masusing pagmamanman ng mga otoridad, natyempohan din nila itong suspect at agad inihain sa kanya ang kanyang warrant of arrest. Kasalukuyang nasa kustodiya na ng Marikina PNP ang naarestong suspect para sa kaukulang disposisyon. Walang karampatang piyansa ang ipinataw ng korte sa kaso ng suspect. Kaya't kung mapatunayang siya'y guilty sa isinampang kaso, sa kulungan na niya pagbabayaran ang kanyang nagawang krimen. Tiniyak ng PNP na mas paiigtingin pa
ang operasyon laban sa kriminalidad at matulungang makamit ng mga biktima ang kanilang hustisya. Sa pinagsanib puwersang manhunt operation ng mga operatiba ng Warrant and Subpoena Section ng Pasig City Police Station at ng 4th and 7th MFC RMFB, hindi na nakapalagpa ang lalaki nang ihain sa kanya ang kanyang warrant of arrest. Sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ni Honorable Nicanor Manalo Jr., Presiding Judge ng RTC Branch 159, Pasig City, naaresto ang lalaki sa kasong statutory rape. Ang 20 anyos na akusado ay kinilalang si alias Olig, residente ng Barangay Rosario, Pasig. Kasalukuyang nakakulong na ang akusado sa himpilan ng Pasig PNP para sa kaukulang disposisyon habang hinihintay ang nakatakdang araw ng pagdinig ng kanyang kaso. Tinitiyak ng pulisya na mas paiigtingin pa nila ang kanilang operasyon laban sa kriminalidad at hindi sila titigil hanggat hindi nahuhuli ang mga may atraso sa batas. Sa mas pinaigting na kampanya ng pulisya laban sa iligal na droga, walang takas ang 3 drug suspect na ito matapos magpositibo ang ikinasang Joint Bypass Operation ng Eastern Police District sa pangunguna ng District Drug Enforcement Unit nito lamang Lunes sa Pasig City. Sa loob mismo ng bahay ng isa sa mga sospek, inaresto at kinumpiska ng otoridad ang 4 na sachet na naglalaman ng iligal na droga na tinatayang nasa mahigit kumulang 23.5 grams na may kabuuang halaga na 159,800 pesos. Maliban dito, na-recover din mula sa mga sospek ang 6,000 pesos na ginamit sa transaksyon. Ang mga sospek kinilalang sina alias Dodi, 48 anyos, alias June, 49 anyos, at alias Fred, 48 anyos. Matapos maimbentaryo ang mga nakumpiskang ebidensya, isinumite ng operating unit sa PNP National Headquarters Forensic Camp Crame para sa masusing eksaminasyon. Samantala, ang naarestong mga sospek ay na-turn over na sa Pasig City Police Station Custodial Facility para sa kaukulang disposisyon at proseso ng kanilang kaso. Naharap ang 3 sospek sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Papasok na sana sa isang gusali ang nakakulay asul na lalaki nang lapitan, harangan at pusasan siya ng mga nagpakilalang pulis. Walang kamalay-malay ang lalaki na minaman-mana na pala siya ng mga pulis sa kadahilan ng wanted ito sa kasong rape. Tinuturing ding top 1 most wanted person ng Mandaluyong City Police Station at top 10 most wanted person ng EPD ang naarestong lalaki na si alias Arnold sa bisa ng warrant of arrest na bitbit na inilabas ng RTC Branch 213 Mandaluyong City. Inaresto ng mga tauhan ng DSOU, EDHPT, DID, Intel Unit at Warrant Section Mandaluyong City Police Station ang 40 anyos na lalaki. Matapos ihain ang warrant of arrest ng suspect at basahan ng karapatan bilang akusado, dinala siya sa Mandaluyong City Police Station para sa kaukulang disposisyon at proseso ng kanyang kaso. Ang programa ng COMELEC na Unity Walk at Signing of Peace Covenant na may temang barangay at kabataan, kabilang ka dito, ay ipinatupad din sa syudad ng Mandaluyong sa pangunguna ng Mandaluyong PNP. Ang aktibidad ay dinaluhan at pinasinayaan ni Police Brigadier General Wilson C. Asweta, District Director ng EPD, Police Colonel Reynan V. Patam, Chief of Community Affairs and Development Division ng EPD, sa pangangasiwa ng Chief of Police ng Mandaluyong City Police Station na si Police Colonel Mary Grace R. Madayag. Dumalo din sa nasabing aktibidad si Attorney Juliet C. Villar, Election Officer 4 ng Mandaluyong COMELEC, mga opisyal at personnel mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, mga civilian organization, religious and community leaders, at mga mamamayan ng Mandaluyong, kabilang na ang lahat ng mga tatakbo sa darating na halalan sa Mandaluyong City. Of course, ang layunin nito ay kunin ang commitment ng lahat ng kandidato na tulungan tayo ng magkaroon ng maayos, tahimik,
at walang violence at pandaraya itong darating na election. Ang masahan nyo po ay yung aming pagiging bantay ng bayan nga, sabi ko nga, as a watchdog, para magkaroon tayo ng patas, malinis at mapayapang eleksyon. Sabay-sabay na naglakad ang mga dumalo sa nasabing aktibidad mula Marketplace General Calentong patungong San Felipe Neri Church, Barangay Poblacion. Ito ay kaugnay sa 5 focus agenda ng Chief PNP na community engagement at aggressive and honest law enforcement operation. Isang misa naman ang pinangunahan ni Father Jade Licuanan na sinundan ng ecumenical prayer at lighting of BSKL candle. Malaking pasalamat sa mga pulis na nag-initiatibo nitong pagkilos na ito para sa paglakad natin, maging aware yung tao na mayroong ganitong pagkilos na ito ay para sa pagkapayapaan at sa ating lugar ay maging mapayapa tayo. Pinakatampok na bahagi ng aktibidad ay ang signing of peace covenant at seremonya ng pagpapakawala ng mga puting kalapate na sumisimbolo ng karapatang bumoto. Makakaasa na ang buong puwersa ng Eastern Police District, katuwang ang mga ahensya ng gobyerno at mga mamamayan ay makikiisa para sa isang malinis at mapayapang Barangay at Sangguniang Kabataan Election 2023. Mula dito sa Eastern Police District, ako po ang inyong tagapaghatid ng balitang pamamarisan, Patrolwoman Jenny Midolor. At yan po ang mga nagbabagong balita mula sa distrito ng mauhusay, may profesionalismo at disiplinadong pulis, ang Eastern Police District. Ako po ang inyong EPD correspondent, Patrolman Reynan Jade Gravera. Tunay na pamamarisan. Police EPD yan. Ang patnubay mo sa silangan.